Hi Sagittarius, welcome po sa ating channel. At ito ay yung weekly Gabay Tarot reading for your career and money ngayong June 17 to 23, 2024. Please be reminded, Sagittarius, kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po. Spirits Guide, mga ganap po for this week, June 17 to 23, 2024. Sa career and money ni Sagittarius, I need 3 cards po. Kunin ko to. Mensahe niyo po para kay Sagittarius sa career and money nila ngayong June 17 to 23, 2024. Okay. Career and money nyo, Sagittarius, ngayong June 17 to 23, 2024. May nakita ako ditong ayaw makinig sa inyo, matigas ang ulo or sobrang niyang stricto. Pwede din na nagkaroon ng delay, nagkaroon ng blockages, nahirapan kayo. Pero don't worry kasi may nakita naman akong change for the better dito. Yes, may change for the better, may na-deliver, may dumating, may pagbubunga, may improvement, may promotion ako nakita, may na-receive kayong good news, and nagkaroon ng movement dito. Basta po may pagbabago. Okay? And this is change for the better. Pero, yes, 2 cards na po nagsabi dito na may harvest, pagbubunga, magandang bunga po. Pero mag-ingat po kayo sa, sa sharp edges, baka masugatan po kayo. And may nakita ko ditong separation. And pwede din nagkaroon ng cut-off of communication or nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Okay? And so yun, nagkaroon ng desisyon dito. Pwede regarding ito sa passion nyo. May taong obsessive, may taong obsessive na tao. Tapos, nagalit kayo sa kanya eh. Pwede nagkaroon kayo ng argument kasi galit kayo. Ayan. And ang message dito is, social status, you will reach the heights of fame and society. So, ganap talaga ito sa sa fire signs ngayon. Aries, Leo, and Sagittarius. Opo. Kahit i-check nyo yung dalawang sign. May ganap talaga na fame. Rewards. Makatanggap kayo ng rewards. May dumating. Ganon. You will reach the heights of fame and society. And, ayun, nagkaroon ng recognition, nakilala ka sa inyong sipag at syaga at sa inyong talino. And, ayun, nagkaroon ng ending po dito. The cycle is over. It's time for you to make a change. So, this is another rebirth. Oo, may nakita kasi akong rebirth dito and rebirth. So, this is a clarification. And ending with yung beginning. It is time to say goodbye. Sabi po ng card dito. It might be change for the better, change. Career. Maari.
Spirits guide. Energy po ni Sagittarius sa career and money nila ngayon June 17 to 23, 2024. By the way, kung gusto nyo magpa-personal reading regarding sa nakafocus sa career and money, PM nyo po ako for schedule. Or kung hindi career and money, may nakafocus din sa love reading po. And pasensya na sa ingay. Okay, kasi may dumaan. So, don't worry kasi nakafocus naman ako sa reading natin. And I'm hoping nakafocus din kayo sa mensahe po dito. And ayun, sa mga bago dito na gusto magpa-personal reading, i-PM nyo po ako. Andito po sa baba ng video nyo, yung link. I-click nyo po yung link na yan para ma-message nyo po ako for inquiry and for booking. Okay? Maraming salamat. Kung may naulit po, panoorin nyo po yung Daily Gabay Tarot reading nyo. Kung may naulit, meaning to say, kailangan yung bigyan niya ng atensyon, solusyon, action. Okay. May nakita ko ditong realization, awakening, acceptance. May purpose sa mga nangyari. And nagkaroon dito na self-assessment, atonement. Yes. And sabi pa dito, kung nagkamali daw kayo noon, hindi ibig sabihin magkakamali din kayo ngayon. At kunin nyo yung learning journey sa nakaraan, yung nangyaring pagkakamali, then be inspired na hindi lahat ng oras, hindi lahat ng panahon na kung mali kayo noon, mali din kayo ngayon. No. Believe in yourself. Don't allow past mistakes or decision in the realms of finances and into your career define you. Instead, mag-focus kayo pag-release nyo sa past old emotions na ito and move forward into a new and more successful period. So, acknowledge nyo po ang success kasi nakikita ko dito, 2 card na po nagsabi dito. Actually, 3 card na po nagsabi dito. Instead, mag-focus ka sa pag-release ng past, old emotion, and move forward into a new and more successful period. Acknowledge mo itong success na parating or dumating na. May financial growth din ako nakikita dito. Okay? May parating na po na paghahatol o may pagbubunyag at magsasorry sa inyo. Kasi may kaalitan kayo dito eh. It might be siya yung humihingi na sorry sa inyo. And this is also means accept and release your past so you are able to enjoy the next phase of your life. This is about surrender, embrace, surrender, accept, release, free yourself, and forgive yourself. Okay? Forgive the situation, forgive yourself, and forgive this person. Pwedeng through your mind and heart para magkaroon ng peace of mind talaga. Okay? And yes, nagkaroon po ng transformation dito. This is a ending and new beginning. And full of power kayo dito. Malakas sa inyong confidence. And may celebration po ako nakikita dito. Pagtatapos ng inyong proyekto, basta may pagtatapos, pwedeng anniversary ito. May celebration. Okay. So, may special event, may celebration. Ano pa? May ganap na celebration kasi nabuo na kompleto tapos ng proyekto mo. May gantimpala kang matatanggap, maaring man na ito, promotion or recognition. Ilan sa inyo na-decide na magbakasyon after? Oo. May nakita talaga akong pagpaplano sa bakasyon dito or nangyari na for this week. Yes, may ganap na celebration to. Pagtatapos or anniversary. Yes. Okay. Spirits guide. Possible blessings na ma-receive. May Sagittarius ngayon June 17 to 23, 2024. And kunin natin yung isa, yung nauna. Ayaw niyo magpahinga, bakit naman? Baka na-delay lang ang plano niyo magbakasyon.
Huwag kayong magpaapekto sa away ha, sa argument po. Kasi nakikita ko dito some of you na apektuhan kayo. And nag-create ito ng blockages. Alam nyo naman kung mag-create ng blockages, hindi makapasok yung blessings. Kasi makakapasok yung blessings kung maganda ang inyong energy. So pagsikapan nyo ito, okay? Kailangan nyo ma-overcome yan. And may delay nga sa paglalakbay, 'di ba? May sabi ako kanina dito na may paglalapak. Pwedeng paglilipat ito sa malayong lugar. Movement, may delay po. Pwedeng nagalit kayo sa delay po. And don't worry kasi delayed sa success ito eh. It might be may dahilan talaga. So this is yes, I know, naintindihan ko na na-disappoint kayo sa delay. Pero sabi po ng card dito, temporary lang ito, so setback. Kasi part ito sa process, sa lahat ng process, stick sa inyong plano, patuloy lang nyo yung pag-work nyo diligently, you're almost there, huwag kayong mag-give up. Magkakaroon po ng balance soon, basta wag lang kayo mag-give up, okay? So the blessing is balance at magkakaisa. Wag lang kayo mag-give up. After nito, after this ma-overcome nyo, makawala kayo sa blockages, it might be nag-overthinking kayo kasi nakikita ko dito ayaw nyo magpahinga. Oo, so kailangan yung pakawalan yan. Kailangan ng tamang pahinga dito. Okay? Kasi magkakaroon ng blockages. Paano and I know, sisikapin nyo talaga na makapasok yung blessings na yan. So, yun ha. Sagittarius, kailangan. Okay. So, may ending dito. So, baka nahihirapan kayo sa pagtanggap sa ending. Nakikita ko dito na ayaw mo magpahinga, wala kang tulog, ayaw mo rin matulog. Yes, nag-overthink kayo. And hindi kayo kampante, nagtatago ka instead of facing the reality. Hinahayaan mo yung tao na saktan ka. Pwede din kasi nagalit kayo dito. So, yan yung dahilan nagkaroon ng blockages. Meaning to say, may hihingi naman ng sorry sa inyo. Pwede magkaayos kayo. And after nito, marireceive mo na yung blessings, which is pahinga, bakasyon, promotion, growth. Yan. Kailangan yung ma-overcome yan. Spirits guide. Challenges na ma-overcome po na Sagittarius ngayon June 17 to 23, 2024 sa career and money nila. Hindi nyo matanggap yung ending. Kasi may biglaang pagbabago. Hindi nyo matanggap ang ending. Pero don't worry kasi ang tanong naman, ma-overcome nyo. Ano yung challenges na ma-overcome nyo? Kasi nakita ko dito sa Sagittarius, you're hanging on the past. Nagkaroon din ng fear of letting go. Continued oppression po na you're feeling trapped. And nagkaroon ng confinement, avoidance, nag-iiwas. So, may chance na babalik yung nanloko sa inyo regarding sa career and money nyo, ha? Kaya mag-ingat kayo. And kaya pala nagalit kayo dito, ilang cards na dito. Pwede din na may chance na na babalik kayo sa paulit-ulit na lang na nangyari. So, be wise po. Kung sa business po ito, makabangon kayo ulit from bankruptcy. Nakikita ko dito. Okay? And yun, may pagbabago nahihirapan kayo sa pagtanggap. Tsaka, anong tawag dito? You're clinging to the past. Siguro may nangyari sa past na hindi nyo makalimutan, Sagittarius. Hindi nyo basta-basta makalimutan. And pwede din na may nangyari na hindi totoo sa inyo. Tapos, na alam mo, nag-refuse ka na, hindi niya magawa to sa akin, ganon. Or, may pagbabago, ayaw mo. Nagkaroon ng stagnation yung pagwawalang kilos. Oo. And don't worry.
Kasi nakita ko naman dito yung transformation, which is the clarification of your cards here. Yung nilalaban mong pagbabago. So, may araw talaga na ganyan. Yung natatakot ka sa changes. Dahil ayaw nyo mag-move on. Gusto mong bumalik sa nakaraan. So, masakit talaga ang ending. You may felt anxiety niyan, stress. Hindi mo na alam kung bakit ito nangyari. So, sabi po ng card dito, ending the situation means new opportunity is coming. A new beginning, it may be uncomfortable sa iyo kasi bago lahat eh. Naging uncomfortable kayo, masasanay din kayo. And please know that, Sagittarius, na itong new beginning ito is chances para magkaroon kayo ng growth and expansion. Oo. Kasi hindi kayo inalis sa past nyo. Hindi kayo inalis sa what I meant is inalis kayo sa past nyo kasi walang nangyaring growth. So, binigyan kayo ng bagong pagkakataon. So, this is chances po. So, yun. Kumbaga, swift change brings you new beginnings po. Okay? Ano pa? So, na-overcome nyo naman ito. Don't worry. It's time to say goodbye. Yung meaning nyo dito. So, this is the clarification of your card here. Okay? Kailangan ng tamang pahinga dito. May concern dito na lahat ginawa ko na pero walang appreciation. Then, kung hindi nila mabigay, then appreciate yourself. The universe appreciate your time and effort. Alam ng Panginoon na ginagawa mo talaga ng paraan. Gumawa kayo ng aksyon para sa kabutihan, para maging mabuti kayo. Ganon. So, huwag kayong mag-seek ng recognition sa ibang tao na wala namang binigay na response kasi baka ayaw lang nila or attitude talaga nila. So, kailangan natin yan tanggapin. And, pwede naman tong bumalik sa inyo na isang tao na nakaalitan nyo. Pwede naman na patawarin siya through your mind and heart. Na baka nag-cause ito ng trauma sa inyo. Nagalit kayo dito eh. It might be nagalit kayo, na-disappoint kayo sa delay. Pero instead of spending time sa pagbigay ng energy sa pagiging galit or disappointed, spend time for rest. Time for reflection. Yan yung gawin nyo kasi nakakabuti yan sa inyo. Express mo lang yung nararamdaman yung takot. Valid naman yung nararamdaman nyo ngayon. Pero kailangan yung hindi magstay yan na matagal sa inyo kasi mag-create talaga ng blockages yan. You have to move out. You have to move forward. I-process mo yung nararamdaman mo. Okay? Ano pa? So, focus kayo sa celebration, kasi nakikita ko naman dito na may positive things na nangyari. May good outcome. May celebration. So, focus kayo sa makontrol nyo. Huwag kayong mag-focus sa hindi nyo makontrol. Lalo na sa taong matigas ang ulo or sobrang stricto. And yes, may improvement talaga dito. Development po. Iba sa inyo. Nagkakaroon ng increase of allowance, sweldo, or pwede din promotion ito sa inyong posisyon ngayon. And pagbubunga ito magkakaroon ng harvest. And yan, paalala lang po, wag kayo kasi galit kayo dito. Wag kayong maggawa ng desisyon pag galit kayo. Kasi alam niyo naman kung gagawa kayo ng desisyon pag galit kayo ang mapapahamak diyan. Hindi kayo magiging happy niyan. Kung may resulta, hindi kayo magiging happy niyan. Ayun. So make it balance. Una sa lahat, magpahinga ng tama. Matulog ng tama. And let go of this worries. Isuko nyo lahat kay God. Yung worries nyo, yung inis. Kahit hindi nyo sasabihin yan kay God, alam na alam niya. Alam na alam nga ni God yung bilang ng buhok mo. So, alam na alam niya kung ano yung sa loobin nyo. So, i-release nyo yan. I-process nyo. Hindi naman masama na makaramdam kayo ng galit, disappointment, na apektado kayo. That is very normal. Pero i-process nyo. Huwag nyong i-stay sa inyong sarili, sa inyong energy. Kasi mag-create talaga yan. Instead na may darating na blessings, yung blessings na dumating, nagiging negative kasi hindi maganda ang inyong mood. Hindi maganda ang inyong energy. So you have to release this
emotions, to process this emotion. You have to let go para magkaroon ng healing process po. Okay, so that is your reading. See you tomorrow. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.